Nakapag-alaga ka na ba ng isdang katulad dito? Maganda yung kulay at may tumutubong parang balon sa ulo. Pero kahit malaki yung kanyang ulo, napakaliksi pa rin niya at marunong pang sumayaw. Ginabi na nga tayo sa pagkuha ng isdang to at nagkaroon pa tayo ng good news at bad news. Good news, nanala tayo ng free raffle entry, pero bad news, wala tayong na-prepare na tank para dito. Kaya gumawa na lang tayo ng diskarte para may mapaglagyan pa rin sa kanila. Pero bago ang lahat, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At tara, samahan niyo ako at kukunin na po natin yung isdang ilalagay natin sa tank na yan na sinet up po natin sa last video. Pero ngayon, ipapakita ko po muna sa inyo dahil meron po tayong ginawang changes dyan sa tank po na yan para po dun sa isda. At kung ano po yun, tara, pakita ko sa inyo. Ayan po guys, kung mapapansin nyo, may divider na po itong tank na sinet up po natin. Pero hindi po siya glass. DIY lang po natin siya. May nakita po ako dito na yung parang pang roofing po siya. At saka plastic naman, kaya ito sumakto naman dito. Nag-cut lang po tayo ng mga, hindi nga pantay yung pagka-cut natin. Pero ang importante ay malagyan po natin ng divider itong ating tank. Hindi natin nanasahan na manalo tayo sa raffle ng free entry. Kaya ito, dali-dali tayong gumawa ng divider dahil dalawa na po yung isda. Alagahan po natin. At saan kaya tayo kukuha ng tank nito? At yan, may mga kiti-kiti na. May libre pagkain na yung isda natin pag lagay po natin dito. So yun po guys, nandito po tayo ngayon sa farm ni Sir Kirby. At ituturo ko po kayo dito kung ano po yung isdang mga nandito. So tara! Ano na kung kuhan, gamay nga galunan. Tara. GOC entry sa kuhan, gipa GOC. Ano wow. Labot. Kani mga bakante na sila. Kaya napadire na. Napay 18 nga wapagikuha. Shout out ko kay Boss G. Lloyd. Wapagikuha ang number 18. Iya kaninduta ba yan? Nakatunang buko lang sa? Wa daw siya kasudlan. Yay! Nadire kay katingning mga F1. F1 ako nga kampo. Ngunit lang kung makita ba ninyo. Naguna po siya makoy, mga goldfish. Karon kay kaning flower horn. Flower horn. Mauna na akong mga female guys, kani kay Pidja, gikan sa Davao, City 46 nga multed, wala ko na breed. Kani na month 1 kang gel tuyuga na breed. Kani mama sa kong gipa GOC, kani local breed nga import line. Davao breed ni, GOC, DZZF2, entry number 18. Padako na March ang judging. Kani ako mga baligya, ako yung mga kibimalaw available, mga Cockster na. Di kayo magkarong tank. Kani Kila, kani F1 na Kampa. Kani nako import na, daog na ko sa raffle ni Jipoy Jik. Sige pagtago na stress. Kani GOC na ko kang Titoy sa Tabuilan. So kani po sa Titoy po ni from Tabuilan. Gamay po ni siya pero nindot na kay pearl. Kani ko ano siya freehead na kampa. Ako lang ni siya groom sa green water. Ngayon niyang parents akong Paduces 787 nga strain kang Titoy sa Tabuilan. Medyo stress ya kay bugnaw king tubig karon. Kasi mga available nimo karon nga stock bro. Na sa galong ako mga kibimalaw nga grow out size na food na may mga food na sa kuan kampa kani F1 kampa F1 available sa ni nga yellow eye na plums Piramus grow out po ni siya si DO or Davao ba ni medyo pa siya kabukol kampa mo guni kani kay kang Carlo Cabrera nga GOC wa pa joy kaboom yang ko pero nani siya sa 3 feet tank i-groom na ko ron. Kani kay mo ni amahan sa KB Malaw. Mut lang kung maklaro ba kay start niya yung tank. Ilobis niya siya. Tuton. Nasa ko mga available din sa galon. Ni mga KB Malaw. Kung lang makita ba ninyo. Tara. Wala pa ni dire. Lignya pa ni hangtod to galon. Kung ganahan sila mo avail ani bro, sila pwede mo contact. PM lang sa ako ang Facebook page, Kirby Buntilaw. Katong nay logo sa ako ang FH. To. Ato lang contact lang nako kung unsa man kung namaw yung nakauyunan. Okay.
So yun, ginabi na nga tayo sa pag-uwi dahil may mga dinaanan pa tayo. Kaya sana okay lang to mga isdang dala natin. Sana di gaano na stress sa biyahe. Eto na po yung mga isda na kuha natin. Number 32 at saka 52. Eto, ilagay lang po muna natin dito. At gagawin po natin yung pinaka-importante pa nakakuha po tayo ng isda. Acclimate lang po muna natin dyan ng mga 10 to 15 minutes para mag-same po yung temperature ng tubig sa plastic at saka dito sa tank na paglilipat na natin para di po ma-water shock yung mga alagang isda po natin. At napaka-importante nun dahil pag na-water shock sila, pwede silang ma-stress na pwedeng ikapahamak nila, pwede din po silang mamatay. May nilagay lang po tayo dito na ilaw para kita pa rin sila pag nirelease na po natin dito sa tank. Wala pa po kasi tayo nabibili na ilaw para dito sa tank na to. Habang nire-release natin itong mga flower horn or FH entry natin dito sa tank, kunting favor naman mga kahabi, paki-comment mo naman dyan kung anong oras mo napapanood tong video na to. Yun lang, maraming salamat kahabi. Ayan guys, at na-release na po natin yung una, yung number 52. Ayan po siya. Itong isa naman. Ito yung number 32. Yun. Ito yung number 32 guys. Wala siyang pagtataguan dito kasi walang sponge filter. Ayan. Okay naman. Parang di naman na-stress sa biyahe. Itong isa. Yun. Wala pa kasi tayong lighting kaya ito muna. So pagpahingahin po muna natin sila dyan. Tapos continue natin to bukas. Let's go! Yo! What's up guys? After few days nakapag-shoot na nga po tayo ulit. At ayan na po yung mga isda at tank po natin. Medyo nilumot na nga po siya. Kaya ngayon tara pakita ko po sa inyo. Eto na po yung mga isda natin mga kahabi. Ito po yung isa. Tapos yan naman po yung isa. Ayan, medyo aggressive sila kasi papakainin pa natin sila ngayon. Ayan, at nakapag-adjust na po talaga sila dito sa tubig natin. Sa mga kahabi po natin dyan na marunong sa FH, ano po ba sa tingin nyo or kaya na po bang i-gender to kung male or female po ba to? At habang sinusuri nyo itong mga alagang FH natin, shoutout po muna tayo. Shoutout sa iyo, Sed Pagwa, at maraming salamat sa panonood. At thank you din po at shoutout po sa iyo, Idol Boy Ubo, dahil napansin niyo po yung isang video natin. Kung gusto mong magpa-shoutout, mag-comment ka lang sa video na to. And share naman po kayo ng mga tips dyan mga kahabi kung ano po yung grooming technique na ginagawa po ninyo sa inyong mga flower horn para matuto naman po tayo. First time po nating mag-groom nito. So ano sa tingin nyo mga kahabi? Male ito or female? Ito rin. Pellets lang po yung pinapakain ko sa kanila ngayon. Ito na po yung binibigay kong pagkain sa kanila, pellets. Ginagawa po nating sinking, floating po kasi itong mga pellets natin dito. At ito po yung pinapakain natin sa kanilang dalawa. So alam nyo naman po siguro kung paano gawing sinking yung mga floating pellets natin. Sa mga kahawi natin dyan na di pa nakakaalam, pakita ko sa inyo kung paano yan gawin. Eto, at nalagyan na po natin ng tubig. So ito po yung mga pellets natin. Takpan na po natin yung butas dito. Tapos silahin po natin to. Wait, ulitin na natin guys hanggang lumubog po lahat. Ayan. So ganyan lang po kadaling gawing sinking pellet yung floating pellet. So tara, pakain na po natin sa kanila. Ganito lang po kadami yung binibigay ko sa kanila. Kasya na po sa kanilang dalawa to. Yun, sinubo lahat. Medyo mas malaki itong isa compare po dito. Isang subo lang po niya. Ayun. Yun o. Yan, medyo matakaw sila ngayon ha. Pinapakain ko po sila 3 times a day. Umaga, hapon, tsaka gabi. Comment nyo lang po dyan mga kahabi kung kaya na po bang i-gender to. Kaya ano sa tingin nyo? Male or female po ba tong FH natin na to? Tapos ito naman. So yun po mga kahabi, maraming salamat po sa panonood at update ko na lang po kayo sa ginugroom natin na flower horn sa mga susunod na video po natin. So yun ha, dito lang po muna mga kahabi, maraming salamat and thank you sa panonood. Peace out!